Hello, BS Ed Filipino Tutu. Ngayon, bago natin simulan ang ating mga gawain sa araw na ito ay magdasal muna tayo, class. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali, BS Ed Filipino Tutu. Okay, so bago kayo magsiupo, class, ay pakiayos at pakihanay muna ng inyong mga upuan at pakipulot na rin ng mga kalat na makikita ninyo sa inyong kalapit na sahig. At kapag kayo tapos na, ay maaari na kayo magsiupo, class. Okay, so kamusta naman kayo, class? Nakapagtanghalian na ba ang lahat? Good. Mabuti kung ganon dahil ay medyo mahaba-haba ang ating tatalakayin sa araw na ito. Okay, so bago ang lahat ay mag-check muna ako na inyong attendance, class. By the way, may lumiban ba? Wow! Wala! Okay, so kung ganun ay bibigyan ko kayo ng tig-3 puntos. I mean, bawat isa sa inyo ay makakatanggap ng 3 puntos. At i-record ko na ito dito, class. Huwag kayong mag-alala. Okay? So, palagpakan ninyo yung mga sarili, class, dahil hindi kayo lumiban sa araw na ito. Okay, so ngayon ay syempre, panibagong araw ay panibagong talakayan naman ng ating tatalakayin sa araw na ito. Pero bago iyon ay magkakaroon muna tayo syempre ng pagbabalik-aral. So, sino ba or sino sa inyo ang makapagbabahagi kung ano ang huling itinalakay na paksa, class? Yeah, I know na medyo siguro na nabutangan nagtaya ang atong mga brain cells kay tungod sad nga dugay-dugay sad ta nga wala nagka kita og balik. So, pero kuan, class, basi na alang may ma-recall bisan gamay. Kung ano lang to nga paksa. Yes, Ginoo. Wow, magaling. Magaling, Ginoo, dahil iyo pa talagang naaalala kung ano ang paksang itinalakay noong nakaraang tagpo. At ito ay ang patungkol sa bahagi at uri ng pangungusap. So, maraming salamat, Ginoo. Bigyan natin siya ng 3 bagsak, class. 1, 2, 3. Okay, so ngayon ay bago tayo dumako sa ating panibagong paksa, class, ay magkakaroon muna tayo ng isang or ng maikling gawain. Okay, so ito ay tinatawag nating picture prompt sentence making. So, picture prompt, ibig sabihin ay pictures, mga larawan. So, magbibigay ako or maglalahad ako ng mga larawan, class, at from the word sentence making, gagawa kayo ng pangungusap. So, magbibigay ako ng mga larawan or maglalahad ako ng mga larawan at inyo itong bibigyan or gagawa kayo ng isang pangungusap base sa kung anong naobserbahan o nakita ninyo sa larawan na aking inilahad. So, naiintindihan lang ba, class? Okay, magaling kung ganon. Sige, magsisimula na tayo, class. Narito ang unang larawan. Okay, so, bibigyan ko kayo ng 3 segundo, class, para makapag-isip-isip pa kung ano bang pangungusap ang inyong mabubuo base sa larawan. In 3, 2, 1. Okay, so sino ang nais magbahagi ng kanyang nabuong pangungusap? Yes, Binibini! Mahusay, Binibini. Okay, so, ang sabi ni Binibini ay nagluluto ang nanay ng hapunan. Bigyan natin ng 5 bagsak sa Binibini, class. Okay, maaari ka nang umupo, Binibini. So, ang sabi ni Binibini, ang pangungusap na kanyang nabuo ay nagluluto ang nanay ng hapunan. So, tama nga naman, class, diba? Kasi kung mapapansin naman talaga natin sa larawan ay yung babae ay talagang mother figure na. Pwede nga rin siyang maging lola, diba? Pero ang kang Binibini, ang sabi niya ay nagluluto ang nanay ng hapunan. Okay, so magaling, Binibini. Sino pa? So, ulitin natin ang larawan, class.
Sino pa? Yes, Ginoo. Wow, mahusay, Ginoo. So, bigyan na ulit natin siya. Bigyan natin si Ginoo class ng 5 bagsak rin. So, maaari ka ng umpo, Ginoo. Okay, so ang sabi ni Ginoo, ang kanyang pangungusap naman na nabuo ay, ang nanay ay nagluluto ng hapunan. Okay, so pansinin natin ang dalawang pangungusap na binahagi ng inyong mga kaklase class. So, ang una, ang sabi ni Binibini ay, nagluluto ng hapunan ang nanay. Okay, sabi niya, mali ako class. Nagsabi niya, nagluluto ang nanay ng hapunan. At ang kang Ginoo naman ay, sabi niya, ang nanay ay nagluluto ng hapunan. Okay, so kung mapapansin natin class, parang isang diwa or isang kaisipan lamang ang nais nilang ipahatid sa atin. Kundi yun ay, nagluluto ang nanay ng hapunan. Okay, so nagluto ang nanay og hapunan. Ano lang ba kaya ang ipinagkaiba nila class? Tama! Okay, you're right, Binibini. So, ang pinagkaiba lang, kung mapapansin natin sa dalawang pangungusap ay ang ayos ng mga salita sa loob ng isang pangungusap. Kasi kung mapapansin natin, sa unang pangungusap, ang salitang nauuna ay ang salitang nagluluto. Samantalang sa ikalawang pangungusap naman ay ang nanay. So, sa ayos lang sila nagka-differentiate. Pero, iisa lang ang diwa na nais nilang ipahatid. Kundi, nagluto ang nanay o hapunan. Okay, so maraming salamat, class. Okay, so ngayon ay dumako na tayo sa ikalawang larawan. So, bibigyan ko ulit kayo ng 3 segundo. At sa larawang ito, class, ay nangangailangan ako ng kahit 4 na representante lang. Okay, so, bibigyan ko kayo ng 3 segundo, class. In 3, 2, 1. Okay, so sino ang nais magbahagi? Yes, Binibini. Tama. So, maraming salamat, Binibini. Ang sabi ni Binibini ay kumakain ang pamilya. So, simple lang ng kanyang paggawa ng ang kanyang nabuo na pangungusap. Kumakain ang pamilya. So, tama nga naman, class. Kasi kung makikita natin sa larawan, isa talaga silang pamilya kasi may mama, may papa, at meron silang anak. So, at sila ay kumakain. So, napakasimple ng nabuong pangungusap ni Binibini. Kumakain ang pamilya. So, sino pa, class? Yes, Ginoo. Wow, mahusay! So, ang sabi ni Ginoo, ang kanyang pangusap naman na nabuo ay, kumakain ang pamilya at nagkukwento si Papa. So, ang unang niyang kaisipan, class, ang unang diwa na isinaan ni Ginoo ay, kumakain ang pamilya. So, ito, di ba yung ginawa nung isang ninyong kaklase class, di ba? Sabi niya, yung naunang kaklase niyo class na nagbahagi ay sabi niya kumakain ang pamilya. So, ginamit din iyon ni Ginoo. Pero, dinagdagan niya pa ito. Ang idinagdag niya at nagkukwento si Papa. Okay, so tama nga naman, class, kasi makikita din naman talaga natin sa larawan na parang nagkukwento nga naman ang Papa. Okay, so maraming salamat, Binibini at Ginoo. So, sino pa? Yes, Binibini. Okay. Wow, mahusay, Binibini. Ang sabi ni Binibini ay, kumakain ang pamilya habang nanunood ng TV. Okay, so tama naman, class. So, ginamit ulit ni Binibini yung ibinahagi na ng kanyang kaklase na kumakain ang pamilya. So, dinagdagan niya lang ulit ito habang nanonood ng TV. So, habang nanonood nga naman ng TV yung nasa larawan, class. No? Okay, so, class, isa na lang. Baka meron pa kayong ma-generate sa inyong mga brains. Yes, Ginoo. Napakahusay, Ginoo. Okay, so ang sabi ni Ginoo ay kumakain ang pamilya at nagkukwento si Papa habang nakikinig si
Mama. Okay, so napakahusay. Napakahusay class. So, everyone, bigyan natin sila ng good job applause. Okay, so 1, 2, 3. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Okay, good job class. Dahil nagawa ninyong gawan ng iba't ibang klase ng pangungusap gamit lamang ang isang larawan. Okay, so ang lahat ng ito class, ang lahat ng ginawa natin sa pauna nating gawain ay may kinalaman sa ating panibagong paksa. So, katanungan ay, ano kaya ang magiging paksa natin sa araw na ito? May mga ideya na ba, class? Yes, Binibini. Tama. Nakuhang-kuha mo talaga, Binibini, ang ating magiging paksa ngayong araw. Ito ay ang patungkol sa ayos at kayarian ng pangungusap. Okay, so, pero bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, class, ay basahin muna natin ang ating mga layunin. So, narito. Sabay-sabay basahin, class. Okay, maraming salamat, class. At syempre, ang lahat ng layuning ito ay makakamtan lamang natin kung ibibigay niyo sa akin ang inyong mga shota. Oh. React sila dayon, oh. So, class, na ba may mga shota tanan? Pero joke ra, oy, dili jud literal nga shota ninyo ako ang kuhaon, class. Kundi S para sa sabik na matuto. Syempre dapat sabik yun mo matuto, class, para kanang ganado mo ba? Ganado mo nya. Ganahan jud mo observe sa ato ang lesson karon. And then letrang Y para sa yamang isip ay gamitin. So dapat gamiton jud nato ang ato ang mga stock knowledge during class or kanang ato adyong mga knowledge para dili siya matayan. Okay, sa letrang O naman, para sa oras ay huwag sayangin. Letrang T, para sa tiwala sa sariling kakayahan. At syempre, letrang A, aksyon agad kapag tinawag. Okay? So kapag tinawag, class, tinawag ko kayo, sino man sa inyo, ay dapat sasagot talaga. Okay? Makipag-participate. Okay ba yun? Okay? At alam ko talaga, class, na hindi kayong lahat magbibigay sa akin ng shota. Pero it's okay, kasi may shota din ako. Charot. Okay, so, naghanda ako ng mga participation cards. So, ito yun, class. Ito yung mga participation cards. So, bibigyan ko kayo nito isa-isa. So, pakipasa na lang. Okay, so, ito lang ang ibibigay ko sa inyo. At itong mga chips, makakatanggap lamang kayo nito, class, kung kayo ay active. So, every time na sasagot kayo, ay bibigyan ko kayo ng mga chips. At itong chips na to ay ididikit ninyo, kasi stickers ito eh. Ididikit ninyo ito sa inyong participation. Sa katapusan ng ating talakayan, kung sino talaga yung mga mag-aaral na aktibong nakilahok sa ating aralin ngayon. So, naintindihan lang ba? Nakuha ba, class? Okay, so mabuti naman kung ganun. So, asahan ko inyong shota, ha? Okay, so ngayon ay dumako na tayo sa ating formal na talakayan, class. So, ano nga ulit? Ang ating paksa ngayon, ito ay patungkol sa ayos at kayarian ng pangungusap. Okay, so, unang-una ay ano nga ba ang pangungusap? So, batid kong hindi na ito bago sa inyo, class, dahil in our elementary days pa, in high school days, naana dyan ning word nga pangungusap. Okay, so, anyone? Okay, so, tama, Binibini, ang pangungusap ay ang mga lipon or kalipunan ng mga salita na binuo upang makabuo ng isang diwa o ng isang kaisipan. Okay, so, maraming salamat, Binibini. Itong pangungusap ay tinatawag natin sa English na, yes, ito ay ang tinatawag nating sentence. Okay, so, ang pangungusap, class, ay may dalawang bahagi. Batid kung alam niyo na kung ano ang mga bahaging ito. So, ano-ano ang mga ito, class? Don't answer me in chorus, class. Yes, Ginoo. Tama, ito ay ang simuno at ang panag-uri.
So, ang simuno class ay ang siyang paksa o ang siyang pinag-uusapan o pinagtutuunan ng pansin sa isang pangungusap. Siya ang kanang giistoryahan sa usa ka pangungusap. So, in English, ito ang tinatawag nating subject. Tama. Okay, so ang isa ay ang panag-uri. So, ang panag-uri naman, class, ay ang siyang nagbibigay katuturan o nagbibigay impormasyon o naglalarawan sa ating simuno. Okay, so, in English, ito ang tinatawag naman nating predicate. So, kumbaga, subject and predicate. Okay, simuno at panag-uri naman sa Tagalog or sa Filipino. Okay, class. So, ngayon, ang pangungusap din ay mayroong dalawang ayos. Okay? So, may dalawang ayos o na ay duha ka porma ang pangungusap kuno. So, ito ay ang tinatawag nating karaniwan at di karaniwang ayos. Okay, so unahin natin ang karaniwang class. Karaniwan. So, kapag sinabi nating karaniwan class, ay nauuna ang panag-uri kaysa sa simuno. So, di ba may dalawang bahagi man ang pangungusap. Ito ay ang simuno at panag-uri. Kapag sinabi nating karaniwang ayos, mas nauna daw ang panag-uri kaysa sa simuno. So, naintindihan naman ba, class? Ibig sabihin, kung gagawa natin ito na mathematical equation, ito ay ang P, which is panag-uri, plus S, which is simuno, equals karaniwang ayos. Basta, class, tandaan lang natin na mas nauuna ang panag-uri kaysa sa simuno. Okay, so pansinin natin ang halimbawa, class. So, ang halimbawang pangungusap dito ay bumili ng bagong sasakyan si LC. So, sino ba ang pinag-uusapan sa pangungusap, class? Tama, si LC. So, saan ba na-locate or matatagpuan si LC? Yes, nasa hulihan na parte ng pangungusap. So, ibig sabihin, kung nasa hulihan na parte ng pangungusap ang simuno, which is si LC, ibig sabihin, ang mas nauna sa kanya ay ang panag-uri. Ang panag-uri, which is ang bumili ng bagong sasakyan. So, sino nga ang pinag-uusapan sa paksa, class? Si LC. Ano ba si LC? Bumili ng bagong sasakyan. Okay. So, naiintindihan ng ba, class? Mas nauuna sa karaniwang ayos, ulitin ko, mas nauuna ang panag-uri kaysa sa simuno. Okay, so narito pa ang isa pang halimbawa, class. Ikinagitla ko ang balita sa telebisyon. So, ang ikinagitla ko ang siyang panag-uri sa pangungusap, na kung saan siya ay nalolocate or matatagpuan sa unang bahagi ng pangungusap. At ang kasunod niya ay ang balita sa telebisyon, na kung saan ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Kasi ano ba ang ikinagitla niya? Ang balita sa telebisyon. Kaya naman ito ay tinaguri ang simuno, sapagkat ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang balita sa telebisyon. So, nag-gets na ba, class? Mas na ulit. Ano nga ulit ang karaniwang ayos? Yes, tama. Ito ay ang nauuna ang panag-uri kaysa sa simuno. So, ngayon ay dumako na tayo sa ikalawang ayos ng pangungusap, class. Ito ay ang di karaniwang ayos. So, kapag sinabi naman natin di karaniwang ayos, class, ay ito naman ang kasalungat ng karaniwang ayos. Kung ang karaniwang ayos ay mas nauuna ang panag-uri kaysa sa simuno, dito naman sa di karaniwan ay mas nauuna naman ang simuno kaysa sa panag-uri. Okay, so kung gagawan din natin siya ng mathematical equation, ito ay ang S plus P equals di karaniwang ayos. At tandaan, class, na kadalasan gyud diri sa kanang di karaniwang ayos ay may panandang or kakikitaan natin ito ng pananda na I. Okay? I. Dili I na letter I, ha, kundi yung AY. Okay? So, yan. Basta makikita nyo naman sa aking presentasyon. So, may pananda na I. Kadalasan talaga, class, dito sa karaniwang ayos. So, pansinin natin ang halimbawa, class.
So, gamitin natin yung halimbawa kanina sa karaniwang ayos na kung saan ito ay ang bumili ng bagong sasakyan si LC. So, ito ay nasa karaniwang ayos pa ha. So, ngayon, kung gagawin natin itong di karaniwang ayos class ay magiging ganito na siya. Si LC ay bumili ng bagong sasakyan. So, si LC na ang mas nauna kaysa sa panag-uri na bumili ng bagong sasakyan. At silang dalawa ay pinagdugtong gamit ang pananda na I. Nagets ba? Kumbaga, yung sentence kanina, yung pangungusap kanina, ay nilagyan natin ng I. Ngayon, dito sa di karaniwang ayos. So, si LC ay bumili ng bagong sasakyan. So, mas nauna na si Muno kaysa sa panag-uri. So, huwag kalimutan ang pananda na I, class ha? Okay, so, ngayon ay narito pang isang halimbawa. Gamitin ulit natin yung halimbawa kanina class sa karaniwang ayos. Iyong ikinagitla ko ang balita sa telebisyon. So, ito ay nasaan yung karaniwan pa rin. So, kapag ginawa natin itong di karaniwang ayos class, ay magiging, ganito na siya. Ang balita sa telebisyon ay ikinagitla ko. Okay? So, naiintindihan na ba class kung ang dalawang ayos ng pangungusap, ang karaniwan at di karaniwan? Mabuti naman kung ganon. Mga katanungan, mayroon pa ba kayong mga katanungan? Okay, so wala na. So, batid kong naintindihan nyo na talaga. So, ngayon naman ay talakayin natin ang kayarian ng pangungusap. Okay, so ngayon ay tatalakayin na naman natin ang mga kayarian ng pangungusap class. So, kapag sinabi natin kayarian class, ito ay ang tumutukoy sa estruktura o anyo ng pangungusap batay sa bilang ng diwa o kaisipan na taglay nito. So, ang kayarian ng pangungusap class ay mayroon itong 4 na uri. Ito ay ang, basahin na sabay-sabay. Okay, maraming salamat. So, ito ay ang mga payak, tambalan, hugnayan, at langkapan. So, isa-isahin natin ito, class. Okay, so unahin natin ang payak. So, kapag sinabi natin payak, of course, ang una talagang maiisip natin ay simple or simple ra. Kay payak raman siya, di ba? So, ang payak ay may iisang diwa o kaisipan lamang. So, ang payak ng uri ng kayarian ay nag-contain ragid siya og usara ka diwa o isa ka kaisipan lamang. So, simple ragid siya. And then, ang payak na kayarian class ay may 4 din na anyo. Okay, so unang anyo ng payak class, payak na kayarian ay ang PSPP or ang payak na simuno at payak na panag-uri. So, ibig sabihin, payak usa nga simuno o usa nga panag-uri. So, halimbawa class, masipag na mag-aaral si Jose. Okay, so mayroon lamang itong isang panag-uri, di ba? At isang simuno. So, ang panag-uri class, sa halimbawang ito ay masipag na mag-aaral. So, sinong masipag na mag-aaral? Si Jose, o, diba? Simple lang class, isa lang, isang simuno at isang panag-uri lamang. So, ang kalawang halimbawa class, matalinong bata si J. So, sino ang matalinong? Sino ang matalinong bata? Si J. Okay, so si J ang pinag-uusapan o ang simuno sa pangungusap. So, isa lang si J, diba? At ano si J? Matalinong bata. So, ibig sabihin, ang matalinong bata ang siyang naglalarawan o nagbibigay impormasyon patungkol sa ating simuno. So, ito ang panag-uri class sa pangusap na ito, ang matalinong bata. So, isa lang, di ba? Isa lang, payak lang. Kasunod na halimbawa ay ang nanay ay nagluluto. So, ibig sabihin, isa lang din, mayroon itong isang panag-uri at mayroon lang din itong isang simuno. Ang simuno dito ay si nanay lamang at ang panag-uri ay nagluluto. Okay, so naintindihan na ba class ang PSPP, payak na simuno at payak na panag-uri. Okay, kasunod na anyo ng payak na kayarian ay ang PSTP, payak na simuno at tambalang panag-uri. So, ibig sabihin ay mayroon itong isang simuno lamang at 2 panag-uri. Tambalan naman siya class. Tambalan
dalawang panag-uri na. So, isang simuno lamang at dalawang panag-uri. So, pansinin natin ang mga halimbawa, class. Matalino at masipag na mag-aaral si Jose. So, sino ang pinag-uusapan sa pangungusap, class? Yes, si Jose. Si Jose ay ang simuno at isa lamang siya. Isang simuno lamang, di ba? How about ang panag-uri, class? Yes, matalino at masipag na mag-aaral, which is duha na siya. So, mao siyang gitawag nga PSTP, payak na simuno at tambalang panag-uri. Kasi isang simuno lang pero dalawang panag-uri, ang matalino at masipag na mag-aaral. So, pangalawang halimbawa, class, mabait at mapagkakatiwalaan ang mga kaibigan ko. So, sino ang mabait at mapagkakatiwalaan? Ang mga kaibigan ko, which is, iyon ang ating simuno sa pangungusap na ito. At ang panag-uri naman, class, ay ang mabait at mapagkakatiwalaan. So, masabi talaga nating dalawang panag-uri ito, class, sapagkat ito ay pinagdugtong ng pangatnig na at. Ginamitan ito ng pangatnig na at. Diba? So, dalawang panag-uri at isang simuno lamang. Okay, so, pangatlong halimbawa, class, ang nanay ay nagluluto habang nagpapatugtog. So, ibig sabihin, ganun ulit, class. Isang simuno lamang, which is ang nanay, tapos may dalawang panag-uri. Ang nagluluto habang nagpapatugtog. So, iba namang pangatlig ang kanyang ginamit, class. So, kanina, pangatlig na at, 'di ba? Pangatlig na at ang ating ginamit. Dito naman ay habang nagpapatugtog. So, naintindihan ng ba, class? Okay, so mabuti naman kung ganon. At dumako na tayo ngayon sa ikatlong anyo ng payak na kayarian, class. So, ito ay ang TSPP. So, tambalang simuno at payak na panag-uri. So, kung kanina ay isang simuno lamang at dalawang panag-uri, dito naman ay dalawang simuno at isang panag-uri na lamang. Okay, so ang duha na sa dire kay ang simuno, tapos usa na lang sad nga panag-uri. So, pansinin natin ang halimbawa, class. So, kapwa matulungin sina June at Lito. So, sino ba ang pinag-uusapan sa pangungusap, class? Yes, sina June at Lito. So, si June at Lito ay dalawang tao sila, 'di ba? So, dalawang magkaibang tao, so dalawang simuno sila, class. Tapos, ano ba? Sina June at Lito, kapwa matulungin. Okay, so, ibig sabihin, mayroon lamang tayong isang panag-uri, class. Ito ay ang kapwa matulungin. At mayroon tayong dalawang simuno na sina June at Lito. Okay, so naintindihan ba, class? Ngayon, dumako tayo sa ikalawang halimbawa, class. Ang karukhaan at kalinisan ng loob ay kailangan ninuman. So, kung mapapansin natin, ano ba ang pinag-uusapan, class, sa pangusap? Yes, ang karukhaan daw at kalinisan ng loob. Okay, so ito ang pinag-uusapan sa pangusap. So, ilan ba? Ilan ba sila? Ilan ba ang karukhaan at kalinisan ng loob? Ilan sila? Yes, dalawa. Karukhaan at kalinisan ng loob. So, ipinagdugtong sila, class, gamit ang pangatlig na tama. Okay, so, ano naman ang panag-uri sa pangusap na ito, class? Yes, ito ay kailangan ninuman. So, isa lang na panag-uri. Okay? So, may dalawang simuno at isang panag-uri. So, naintindihan ba, class, ang TSPP? Ang tambalang simuno at payak na panag-uri? Okay, mabuti naman kung ganun, class. So, napakasimple lang, di ba? Kasi, ano lang siya, dali rin siya na to intindihon. Okay, so ngayon ay dumako tayo sa ikaapat na anyo ng payak na kayarian, class. So, ito ang TS at TSTP. So, ibig sabihin, tambalang simuno at tambalang panag-uri na. Okay, so, tigduha-duha na sila. Duha na ka simuno o duha na sad ka panag-uri. So, katong una, kay usa-usa ra gyud, di ba? Usa-usa ra. Usa ka simuno o usa ka panag-uri. And then, sa ikaduhang anyo naman ay isang simuno at dalawang panag-uri, di ba?
isang simuno at dalawang panag-uri. Sa ikatlong anyo naman ay baliktad na sad, duha na sad ka simuno ug usa na lang sad ka panag-uri, di ba? So karon sa ikaupat kay pareho na silang tig duha-duha. So pansinin natin ang halimbawa class, mapagkandili at maalalahanin sina mama at papa. So ilan? So alin ba dito ang panag-uri class? Yes, itong mapagkandili at maalalahanin. So ilan ba sila class? Yes, tama sila. Dalawa. Dalawa sila. Mapagkandili at maalalahanin. So, alin naman ang simuno dito, class? Tama. Ito ay ang sina mama at papa. So, si mama at papa ay dalawang magkaibang tao. So, dalawang simuno. Silbi, duha ka simuno, class. Tapos, duha sad ka panag-uri. Okay, so naintindihan ba, class? So, narito pang isang halimbawa, class. Sina Pangulong Arroyo at Estrada ay mga haligi ng bansa at magulang ng bayan. Okay, so naintindihan lang ba, class? Naintindihan ba ang payak na kayarian at ang mga anyo nito? Okay, so maraming salamat, class. So napakadali naman talaga, no? Okay, so ngayon ay dumako na tayo sa tambalan. Ikalawang uri ng kayarian, class. Ito ay ang tambalan. So, ang tambalan, class, ay may dalawang kaisipan na pinag-uugnay sa tulong ng pangatnig. So, ibig sabihin, duha na siya kapayak. Kay agpayak, di ba? Usara kaisipan or isara ka diwa. Pero diri sa tambalan kay duha ka kaisipan. So, it means duha kapayak. Okay, so nag-uugnay daw sila sa tulong ng pangatnig. So, ano nga ba ang mga pangatnig, class? Kay ganiha ra jud ko sige istorya og pangatnig, pero unsa man din yung pangatnig, no? So, ang pangatnig, class, ay ang mga salitang nag-uugnay sa mga salita, maaaring parirala o sugnay. So, halimbawa, class, sa wakas, sa huli, sa dulo, ngunit, subalit, datapwat, kung, at etc. So, yan, class, basahin nyo na lang. At napakarami pang mga pangatnig, class. So, kalakip na doon yung ginamit natin kanina, yung at, habang, okay? So, naintindihan ba? Okay, so ngayon, pansinin natin ang halimbawa sa tambalan, class. So, narito, si Luis ay mahilig mang-asar, samantalang si Loreng ay mapagmahal. So, bakit masasabi natin siyang tambalan? Yes, tama. Dahil sila ay, ang pangusap na ito ay nagko-contain ng dalawang kaisipan. So, ano ba ang unang kaisipan, class? Yes, tama. Si Luis ay mahilig mang-asar. So, maka-stand alone siya, no? So, ibig sabihin ba kanang na ay, bisan pag wala ning samantalang si Loreng ay mapagmahal kay, maka-stand alone gihapon siya kay, naman siya buo man ang iyang diwa, diba? So, kakitaan gihapon nato siya og simuno og predicate. Simuno at panag-uris at may diwa talaga, no? Maintindihan talaga natin. So, ano naman ang ikalawang kaisipan nito, class? Tama, si Loreng ay mapagmahal. At ang pangating na ginamit dito, class, ay samantalang para madugtong ang dalawang kaisipan. So, naintindihan ba, class? Okay, so narito pa ang isang halimbawa, class, ng tambalan. Tapat ang kalooban ni Joseph sa mga kapatid, samantalang sila ay may masamang balak laban kay Joseph. So, ang unang kaisipan natin dito, class, ay tapat ang kalooban ni Joseph sa mga kapatid. At ang ikalawang kaisipan naman ay sila ay may masamang balak laban kay Joseph. At ang pangatnig na ginamit, class, ay pangatnig ulit na samantalang. So, naintindihan lang ba, class? Ang payak ay isang diwa lang, di ba? At ang tambalan naman ay dalawang diwa o dalawang kaisipan na. So, naintindihan na? Naintindihan lang ba? Okay, so, maraming salamat, class. So, ngayon ay dumako tayo sa ikatlong uri ng kayarian, class. Ito ay ang hugnayan. Okay, so ang hugnayan, class, ay binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. So, in English pa, ang katong gitawag nato og independent clause at dependent clause. So, ang independent clause ay ito yung sugnay na makapag-iisa, maka-stand alone siya. Kananay makabarog siya na bisag siya rang usa nga sentence, no? Maka-stand alone siya kay na buo man ang iyang diwa. And then kapag sinabi naman nating dependent clause or sugnay na di makapag-iisa kay kanang naaghapon siya simuno at panag-uri, class, pero hanging ang iyang buot ipasabot kay nagsalig man siya sa kanang naay nagsalig ra siya sa una nga sugnay, sa sugnay na makapag-iisa rather.
Okay, so para mas maintindihan class ay narito ang halimbawa. So basahin. Okay, so di malayong umunlad ang Pilipinas kung ang mga mamamayan ay magtutulong-tulong. So kapag alin ba dito class ang sugnay na makapag-iisa? Tama, ang di malayong umunlad ang Pilipinas. So ano ba ang simuno dito class? Tama, ang Pilipinas, at ang panag-uri ay ang di malayong umunlad. Okay, so iyan ang sugnay na makapag-iisa kay kanang na ay makastand alone siya bisag wala ning kung ang mga mamamayan ay magtutulong-tulong. Pero alin naman dito class ang sugnay na di makapag-iisa or ang dependent clause? Tama, ito ay ang kung ang mga mamamayan ay magtutulong-tulong kasi oo nga may simuno siya, 'di ba? Ang mga mamamayan, yan ang simuno, at ang panaguri ay magtutulong-tulong. Pero unsa man, like iyan na ba kanang ano di ay ana ang mga mamamayan ay magtutulong-tulong. Unsa may naa, 'di ba? Makapangutan na ka unsa may naa. Ano di ay? Iyan na, 'di ba? So hangin siya, so nagdepende ni siya sa una nga pangungusap ang di malayong umunlad ang Pilipinas. So naintindihan ng ba class? Naintindihan ba ninyo? Okay, so yun na dyan siya class sabto, no? So dapat isa ka halimbawa class. So nag-isip ng masama ang kanyang mga kapatid nang siya ay dumating sa kanila. So ang sugnay dito na makapag-iisa class ay nag-isip ng masama ang kanyang mga kapatid. So sino ba ang pinag-uusapan class? Ang kanyang mga kapatid. At ano naman ang panag-uri? Nag-isip ng masama. So isang diwa talaga siya class. Maintindihan talaga natin. Mayroon talaga siyang isang kaisipan. Samantalang alin naman dito ang sugnay na di makapag-iisa? Kato naka-dependent clause. Yes, tama, siya ay dumating sa kanila kay ano di ay ug niabot siya sa ilaha, di ba? Unsa may naa? Right? So maka-question ka ba? Ingana. So ang kaning duha ka kaisipan class kay ang kaning duha ka sugnay kay gipagdugtong sila gamit ang pangatnig ulit. So gamit jud kaayo ang pangatnig class, no? So ang pangatnig nagigamit diri sa halimbawa kay nang. Okay, so naintindihan ba class? Ano nga ulit ang hugnayan? Tama. Ito ay binubuo ng isang sugnay na makapag-iisa at isang sugnay na di makapag-iisa. Okay, so naintindihan lang ba class? Okay, mabuti naman kung ganun. So ngayon ay dumako na tayo sa huling kayarian ng pangungusap at ito ay ang langkapan. Okay, so ano naman kaya ang langkapan class? Basahin na sabay-sabay. Okay, so maraming salamat class. So ang langkapan naman daw class ay binubuo ng dalawa o higit pang sugnay na makapag-iisa at sugnay na di makapag-iisa. Kung sa hugnayan kay usara nga sugnay na di makapag-iisa, usara sad nga sugnay nga makapag-iisa. Dito sa langkapan kay duha na o higit pa nga sugnay na di makapag-iisa og dalawa or higit pa nga sugnay na makapag-iisa. So daghan na siya diri sa langkapan. So kumbaga kombinasyon na siya sa tambalan og class hugnayan, 'di ba? So pasilin natin ang halimbawa class. Magiging guro siya balang araw at tutulong sa mga bata kapag natapos na niya ang kanyang pag-aaral. So isa-isahin natin, ano ba dito ang sugnay na makapag-iisa? Yes, tama. Ito ay ang magiging guro siya balang araw at tutulong sa mga bata. So, iyan ang sugnay na makapag-iisa or kanang makastand alone siya bisan wala na ning ikaduha nga phrase or nga pangungusap class. So, naintindihan lang ba? So, ano naman dito ang sugnay na di makapag-iisa? Kanang magsalig siya sa nauna nga sugnay. Tama, ito ay ang kapag natapos na niya ang kanyang pag-aaral kay ano man di ay ug matapos na niya ang iyang pag-aaral. Like ana ra ba walay ka nang murag walay meaning, walay diwa, walay kaisipan. So nagdepende siya sa sugnay na di makapag-iisa. Nakadepende siya sa sugnay na makapag-iisa. At itong sugnay na di makapag-iisa at sugnay na makapag-iisa class ay pinagsama or pinagdugtong sila gamit ang mga
pangatnig. Okay, so, naintindihan lang ba, class? So, narito pa, class, ang isa pang halimbawa. So, naglilinis siya ng bahay at nagluluto ng hapunan habang nag-aaral ang kanyang mga anak. So, pansinin natin ang sugnay na makapag-isa. Ito ay ang naglilinis siya ng bahay at nagluluto ng hapunan. Okay, so ang sugnay naman na di makapag-iisa, class, ay habang nag-aaral ang kanyang mga anak. So, naintindihan na ba? So, ulit, may apat na kayarian. So, in summarization, class, may dalawang ayos ang pangusap. Ito ay ang karaniwan at di karaniwan. Sa karaniwang ayos, class, ay mas nauuna ang panag-uri kaysa sa simuno. Sa di karaniwang ayos naman ay mas nauuna ang simuno kaysa sa panag-uri. At sa kayarian ng pangungusap, class, ay may apat na uri ito. Ito ay ang payak, tambalan, hugnayan at langkapan. Sa payak, class, ay mayroon lamang itong isang diwan. Okay, isang diwa lamang o isang kaisipan. At may apat na anyo ito. Okay, ito ay ang payak na simuno at payak na panag-uri. So, isang simuno at isang panag-uri. Ang ikalawang anyo naman, class, ay payak na simuno at tambalang panag-uri. Okay, so isang simuno lang at duha na nga panag-uri. Ang ikatlong anyo naman ay tambalang simuno at payak na panag-uri. Ibig sabihin, dalawang simuno na, pero iisa lang ang panag-uri. At sa ikapat na anyo naman, class, ay tambalang simuno at tambalang panag-uri. Ibig sabihin, dalawa-dalawa na, class, dalawang simuno at dalawa na ring panag-uri. Okay, so ang ikalawang uri ng kayarian ay ang tambalan, na kung saan ito ay dalawang kaisipan na. Dalawang kaisipan ang binubuo or ang nabubuo nga sa pangungusap. Okay? So, ang ikatlong uri ay ang hugnayan, class. Kung saan ito ay binubuo ng isang sugnay na di makapag-iisa at isang sugnay na makapag-iisa. So, mayroon siyang isang independent clause at isang dependent clause. At ang pang-apat na uri naman, class, ay ang langkapan, na kung saan ay binubuo ito ng dalawa o higit pa ng sugnay na di makapag-iisa at sugnay na makapag-iisa. So, dalawa or even more pa na mga independent clause at dependent clause dito sa langkapan. So, naiintindihan ng ba, class? Okay, so mabuti naman kung ganon. So, katanungan? Okay, so wala na. Kung gayon ay, kung wala na kayong katanungan, ay ako naman ngayon ang magtatanong sa inyo. Sa iyong palagay, paano nakatutulong ang wastong ayos at kayarian ng pangusap sa mabisang pakikipagkomunikasyon at pagpapahayag ng kaisipan sa araw-araw na buhay? At dahil isang recorded video lamang, ay gusto ko na inyong mga kasagutan ay isulat sa kalahating papel, class. Pasa ito sa susunod na tagpo, class. Okay, so ang inyong mga kasagutan dito ay isulat sa kalahating papel. So ngayon ay narito ang inyong gawain, class. So basahin ninyo ng sabay-sabay. Okay, so maraming salamat, class. So naintindihan lang ba? Naunawaan lang bang inyong gagawin? Okay, so maraming salamat, class. Ngayon ay dumako naman tayo sa inyong takdang aralin. So ang inyong takdang aralin, class, ay isang pangungusap. Sa pangungusap, pwedeng mapagod, pero huwag susuko. Alalahanin kung bakit mo sinimulan. Nariyan ang mga pagsubok, class, pero alam kong kakayanin mo. Gawin mo ang lahat sa abot ng iyong makakaya. Umasa sa sarili, at syempre, sa Diyos. Nagsisimula ang tagumpay sa tiwala sa sarili, class. Gumising araw-araw na may bagong pag-asa, umindak sa hirap, at sa bawat pagkakamali ay may aral na hatid ito, class. Ang pag-aaral ay puhunan, hindi ito parusa. Kaya naman, class, patuloy na mangarap, kahit mahirap. So, ayan ang inyong takdang aralin, class. At nawa ay magtuon mo og ay para sa inyong umabutay nga final exam. So, iyon lamang, class. Maraming salamat sa inyong cooperation, class. Okay, so bye!
Nais kong magpasalamat sa inyong participation class at kooperasyon sa ating talakayan ngayon. Kahit ito ay isang recorded video lamang, ay alam kong kung actual talaga ito ay kanang active gyud mo kay sayon ra kad kaayo ang ato ang topic class. So nag-expect gyud ko nga kanang naay samtang ga video ko karon kay like mura jud og kanang bitong naagyud mo, naagyud ang inyong presence tungod kay balod jud ko nga ma-active gyud mo ni kanang kusog gyud mo cooperate kay sayon ra gyud kayo ang atong topic class. Okay, so ayun lamang class at ngayon ay magkakaroon na tayo ng ating panapos na panalangin. So sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Paalam at maraming salamat BSL Filipino Tutsu. Okay, so paalam class at mag-review kayo para sa inyong paparating na final exam.